Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Mahigit sa 500 na botenyos ang nagsama-sama para linisin ang Barangay Daang Hari Coastal Dike sa paglulunsad ng Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan o Kalinisan sa Bagong Pilipinas program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ni DILG Secretary Benhar Abalos Jr. at Navotas Mayor John Reynald Tiangco ang programa na naglalayong isulong ang bayanihan sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga komunidad. Iginiit ni Abalos na ang walang pakundangang pagtapon ng basura sa waterways patungo sa dagat ay nagdudulot ng pinsala sa ating yamang dagat at magreresulta sa mas kaunting huli ng mga mangingisda. Tinukoy ng kalihim ang report ng National Solid Waste Management Commission kung saan nakasaad na 22 milyong tonelada ng basura ang napoproduce sa bansa taon-taon. Batay rin sa report, Metro Manila ang nangunguna sa mga waste producer na may 3.65 billion tons ng basura. Ang Navotas naglalabas ng mahigit 28,000 na toneladang basura kada taon. Karamihan sa mga ito ay plastic na napupunta sa karagatan. Ayon naman kay Mayor Tiangco, bagamat mayroon silang 72 pumping stations, napakahalaga ng regular na lingguhang coastal cleanup para maging flood-free ang lungsod. Kaya sa mga ganito ngayon, ginagawa namin ito tuwing Sabado. Ito ang proyekto ng ating mahal na Pangulo. Ang tawag nito ay kalinisan. Ito'y parang isa puso natin ang isang paglilinis ng ating lugar, ng ating komunidad, ng ating bansa. So ito'y isa-ugali natin. Kasi ang isang lugar na malinis ay talagang isang lugar na talagang pupuntahan ng tao. Itong ginagawa po ng ating national government, yung Bagong Pilipinas, tugmang-tugma. Doon sa slogan po natin, Nabotaas, itaas ang antas ng buhay ng bawat Navotenyo. Kaya lang, hindi lang ito trabaho ng national government, ng ating kapulisan, fire, hindi lang trabaho ng LGU, ng barangay. Lahat po tayo may bahagi para makamit natin yung Bagong Pilipinas at yung Navotaas. Lubos ang pasasalamat ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor kay House Speaker Martin Romualdez sa pagdating niya dala ang buhos na biyaya ng mga serbisyo at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga Mindoreño. Ang 2 araw na caravan na nagsimula kahapon ay sa ilalim ng programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, ang pinakamalaking caravan na binubuo ng pinagsama-samang serbisyo ng mga ahensya ng national government. Ayon kay Speaker Romualdez, ang pag-iikot nila sa 82 lalawigan sa bansa ay bahagi ng hangarin ng administrasyon na marating ang bawat sulok ng bansa, lalo na ang mga mahihirap na hindi naaabot ng programa at serbisyo ng pamahalaan. Ang Oriental Mindoro ang ika-13 lalawigan na naabot na ng social at economic programs ng gobyerno sa ilalim ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ngayong hapong ito, meron tayong magsasakang responsable sa katauhan ni Speaker Martin Romualdez. Ang magsasakay hindi lang tagapagtanim ng palay, hindi lang nagtatanim ng prutas. Ang totoong magsasaka ay nagtatanim ng kabutihan saan man siya pumunta. Ang bawat lupa at palayan, bawat lugar na kanyang tinutuntungan, ang dala niya, puso. At ang lahat ng leader ng bayan na may puso, yun ay responsable. Ngayong hapong ito, binisita tayo sa ngalan ng Pangulo ng Republika, Ferdinand Bongbong Marcos, ng isang magsasakang responsable. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon.